Ito yung minsan, nangyayari, halimbawa, yung, na-miss mo na yung kwan mo, o kaya nanggigigil, yes. Talagang yun, nangyayari yun sa mga kalalakihan. Okay, normal yun. Minsan, halimbawa, kahit wala ka naman, pero pag mag-ihi ka minsan, mayroon talagang lalabas ng parang masakit sa minsan, mararamdaman mo na parang kakaiba siya. Hindi siya normal na, sumasama siya sa ihi minsan. Okay? Dito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Ali bin Abi Talib, inutusan siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tawadda wagsil dhakarak. Sabi niya, magwudu ka at hugasan mo yung iyong pribadong parte ng katawan. So dito, maunawaan natin dito na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya na inutusan si Ali bin Abi Talib na maligo. Bagkus sinabihan niya lang hugasan niya at siya ay mag-wudu na. Okay, ibig sabihin nun sapat na 'yun. Okay, may tinatawag din na wadi. So magkaiba sila ng madhi. Ang madhi, indal mula'aba. Ibig sabihin yung parang pakikipaglaro mo sa ano mo, okay, may lumabas. Iyon naman yung wadi, tinatawag pala ito siya na wadi, ito yung paglabas, sumasama siya sa ihi ng natin. Magkaiba yun ha, ang madhi, nag-ano siya minsan kapag ikaw ay naalala mo yung nangyari sa inyo. Halimbawa, yung ano naman, yung wadi naman to, lumalabas siya, puti rin siya, lumalabas after ng ihi mo. Okay? So pareho din sila, hindi na kailangan maligo. Okay, kabilang din dito yung dam ng hayd, yung dugo ng mga may buwan ng dalaw. Okay? So, ano bang gagawin? So, siyempre, hindi siya pwede magsala, di ba? So, sa babae lang naman to, wala naman to sa lalaki. Okay? So, kapag nangyari yon, pag natapos na yung time na menstruation ng isang babae, so, anong gagawin niya? Maliligo, okay, maglilinis. Then pwede na siyang magsala ulit. Okay? Pero inshallah dito ay babanggitin din natin dito inshallah sa susunod na topic na ito ay patungkol sa hayd at nifas. Yung menstruation at yung nifas. Yung nifas ay yung panganak, yung dugo after ng panganganak. Okay. Then so, paano yung mga paraan ng paglilinis sa mga dumi na ito? Okay? Unang-una dito ay kapag ang dumi ay nasa lupa o kaya sa mga lugar, paano yung paraan ng paglilinis sa kanya? Halimbawa, sa mga lugar, area ganito, ano yung gawin natin para linisin yun? Naam. Aywa, sahih. Bubusan mo ng tubig, gamit ka ng panglinis, sabon, mas maganda kung may sabon. So, gayon din katulad ng nangyari nung ang kwento ng isang Arabi na itong Arabi na ito ay pumasok sa masjid at siya ay umihi sa loob ng masjid. So, yung mga sahaba nagayat, sabi niya, bitawan niya ako. Papatayin ko, sabi niya yung ano na to. Pero sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at yung sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wag niyo siyang, pabayaan niyo siya hanggang sa makatapos sa kanyang pag-ihi. So, hindi nila inistorbo habang nag-ihi. Kasi bakit? Kasi kung inistorbo nila yan, baka kumalat pa yun. Baka saan pa mapunta parte doon sa loob ng masjid. Okay? So, inintay nila. Then, anong ginawa ng mga sahaba sa paglilinis ng ihi ng Arabi na yun?
So inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba na buhusan ng tubig na isang beses lang. Okay, okay na yun. Pero kung ano talaga, mas maganda na kung may sabon, okay? Kung talaga, siyempre minsan merong mga uri ng ihi na medyo maamoy, di ba? So, panghi, di ba? So, kailangan na mas maganda, di ba? Sabunin na lang. Kung may sabon, insyaAllah. So, paano naman, halimbawa, yung dumi ay hindi na sa mga lugar o sa lupa. Paano natin lilinisin? Halimbawa, sa damit natin. O kaya sa mga lalagyan natin. Mga kagamitan natin, halimbawa. Paano mo lilinisin? Okay, hugasan din ng ano. Yung tubig, yung damit mo, halimbawa, hugasan mo, labhan mo. Okay? Pero kung halimbawa, di ba katulad na banggit natin, kung ito ay nadilapan ng aso, ay kailangang 7 beses. Una-una doon sa pamagitan ng lupa. Dito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 ulahunna bit-turab." Okay? Kung sabi niya halimbawa, kapag sabi niya ay nadilaan ng aso ang inyong mga lalagyan, ay hugasan niya ito ng 7 beses. Una-una doon siyempre sa magitan ng turab, ng lupa. So, lahat dito ay, lahat ng kagamitan ay kasama dito. Kahit anong kagamitan. Kahit halimbawa yung firash, ano yung firash? Aywa. Lahat ng kagamitan o lalagyan na ng kuan ay kailangan nating inshallah. Mamaya, yan na natin. Tapusin na natin ito inshallah. So, paano naman halimbawa sa khinzir? Ano yung khinzir? Aywa, paano yung paglinis sa kanya? Pareho ba sila ng aso? Wala. Hindi siya katulad ng kuwan. Okay. Fasahih annaha kasair al-najasa. So ang hukom niya, ang batas sa kanya ay kapareho siya ng ibang mga dumi na once mo lang lilinisin. Ibig sabihin hindi na 7 beses. So hindi na kailangan ng 7 beses sa paglinis sa kanya. So, halimbawa, kung ang najasa, halimbawa na ang dumi, ay mula sa ihi o kaya dumi, o kaya naman ay dugo, okay? So, kailangan mo siyempreng hugasan ito sa pamamagitan ng tubig. Okay? Kung mayroong sabon, di ba? Okay? Para mas matanggal siya. So, paano naman yung mga balat ng mga hayop na pwedeng kainin? Anong halimbawa ng mga balat ng hayop na pwedeng kainin? Yung pwedeng pakinabangan. O yung tupa. Yung ginagamit pang gawa ng sapatos, jacket. Yun yung mga tinutukoy doon. Paano siya linisin? Aywa. Yun. Binibilad sa araw. Okay. Pero yung mga balat ng mga hindi pwedeng kainin ay kahit linisin mo, hindi siya pwedeng gamitin. Tulad, mag-ingat, halimbawa sa mga, hindi siya pwedeng gamitin, ahas, basta yung hindi siya pwedeng kainin, hindi mo pwedeng gamitin yung, halimbawa, yung mga jacket, di ba, nagawa sa ganun. Yung mga leader na kwan.
So diba nabanggit natin paano yung babaeng mayroong may buwan ng dalaw, anong gagawin niya kapag natapos na yung idda ng kanya? Maligo, glinis, di ba? Tapos pwede na siyang magsala. So tayo, kailangan itong mga bagay na ito ay pahalagahan natin, di ba? Yung paglilinis sa mga ano na to ay pahalagahan natin insyaAllah. Okay? So kailangan, kaya nga sa Islam dapat talagang pag-aralan natin yung ating relihiyon kasi hindi natin alam yung mga pangyayari minsan, di ba? Nangyayari sa atin. So kung hindi natin pag-aralan, paano natin lilinisin yung mga bagay na ito? Di ba? So hindi natin alam kung hindi man mangyari sa atin, syempre, darating yung pagkakataon na mayroong lalapit sa atin magtatanong. Sabi niya, uy, nag-aaral ka pala sa Islamic Center o kaya nandiyan ka pala sa Saudi Arabia. Ang tingin kasi nila sa inyo ay alim ka na rin. Ha? Ganun. Yung pala estudyante lang dito sa Islamic Center. Di ba? So, kung hindi man sa iyo, pero darating, di ba? Yung alam mo kung paano mo sagutin. Halimbawa, bro, di ba nag-aaral ka sa center? May tanong sana ako ganito. Ay, tulog kasi ako ng time na yan, bro. Hindi ko natandaan. So, dapat alam natin, siyempre. Kasi, yes, hindi natin alam kung kailan minsan darating. Minsan nabigla tayo. Dapat pala hindi ako natulog sa time na yun. Dapat pala nakinig ako ng maayos kasi pala darating pagkakataon ako rin pala tatanungin. Di ba? Yes. Oh, siyempre, di ba, may magtatanong sa atin, bakit ko papag-aralan yung patungkol sa menstruation na yan? Eh, hindi naman ako nagkakaroon ng means. Hindi, siyempre, meron kang asawa, may magulang ka, may anak ka, may mga kamag-anak kang babae. So, dapat alam natin yon, di ba? Alam natin. Siyempre, alam ba, may mga anak tayo. Siyempre, yung iba, yung bang mga anak, yung anak mo, mahihiya magtanong sa iba. So, siyempre, sa kanino pa ba sila dapat magtanong? Sa tatay na nila, alam ba? Di ba? Sa inyo na kayo nakakaalam sa ano na yon. Kasi maiilang yan sila. Ganon din siyempre yung asawa mo. Di ba? Kung may asawa ka man, meron naman, alhamdulillah, di ba? So, yun, alhamdulillah. Inshallah, by next, inshallah, talakayin natin yung patungkol sa menstruation, pati yung sa nifas. At inshallah, kung may nakalimutan man tayo, inshallah, balikan natin, inshallah. Nawa inshallah ta'ala ay naging malinaw sa atin at nawa bigyan tayo ng tawfiq ng Allah at ipaunawa niya pa sa atin ang kanyang relihiyon. Allahumma amin. Wa ilahuna subhanakallahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.